tanong, no, ano ba ang COE, no, o yung tinatawag nating Certificate of Employment, and also ano ba yung mga dapat natin gawin o yung mga tips, no, sa pag-request or pagkuha ng Certificate of Employment. Okay? So magandang araw po sa inyong lahat, no. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, no. Welcome po sa Superior TV, no. Isa po akong HR Generalist Officer at isa rin po akong Safety Officer 2 ng Bosch, no, or yung tinatawag nating Basic Occupational Safety and Health, and also Safety Officer din po ako ng Bosch 2, no, ng Construction Occupational Safety and Health, o yung tinatawag natin COSH, and also former first aider. Okay, so narito po ako upang magbigay ng mga konting tips, no, konting ideas, konting opinion, no, base sa aking mga experience sa 10 taon or 10 years ko na pagtatrabaho. Okay, so kung bago ka pa lang sa aking channel, no, ako po ay humihingi sa inyo ng 5 segundo, no, upang i-like at i-share, no, at i-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka mahuli, no, sa mga videos na ating ilalabas, no, at wag din natin kalimutan, no, na magkomento kung kayo po ay may katanungan or clarifications or mga request na gusto nyong i-content, no, or gusto nyo nating pag-usapan, no. So wag na nating patagalin, no, simulan na ang ating intro. Okay, so ang COE, no, o ang Certificate of Employment ay isang dokumento, no, na nagpapatunay ng kasaysayan ng isang tao or ng isang empleyado, no, sa kaniyang pinagtatrabahuhan sa isang kumpanya, no, or mga organisasyon, no. Ang COE or Certificate of Employment ay maaaring kahalintulad ng isang buhay profesional na retrato na naglalarawan, no, ng mga kasanayan, karanasan at pagganap sa isang individual sa kanilang trabaho. So number 1, no, ano ba ang kahalagahan ng isang or ano ba ang importance ng COE or ng Certificate of Employment, no. So ang COE or ang Certificate of Employment ay may malaking kahalagahan na maaaring aspeto ng buhay profesional ng isang tao. So una, isang pangunahing kinakailangan sa maraming proseso ng aplikasyon para sa pagtatrabaho. Ang mga potential na employer ay madalas na humihingi ng COE bilang bahagi ng kanilang pagsusuri sa background ng aplikante. Ito ay nagpapatunay na ang isang tao ay mayroong karanasan at na naging maayos ang kanyang mga nakaraang trabaho. So, pangalawa, ang COE ay maaaring ginagamit ng empleyado sa kanyang sariling layunin, no. Maaaring itong gamitin bilang patunay ng kanyang profesional na pag-unlad at maaari ring magsilbing basihan, no, para sa kanyang mga plano sa karera. Ang mga dokumentong ito ay maaaring magsilbing sanggunian, no, para sa pagpapakita ng mga natutunan at narating sa trabaho. Okay, so pangalawa, no, kung paano ba kumuha ng Certificate of Employment. No, una, no, tayo ay makikipag-ugnayan sa mga HR, no, or yung Human Resource Department, mga naging HR manager natin, HR supervisor, HR assistant, no. Ang number 1, ang unang hakbang ay upang kumuha ng Certificate of Employment ay makipag-usap, no, sa ating mga HR, no, at ito ay maaaring gawin, no, sa pamamagitan ng pagsadya sa opisina
no, or pagsulat ng opisyal na kahilingan or mga request. So, pangalawa, no, pagsulat ng opisyal na sulat ng kahilingan or yung tinatawag nating COE request, no, isulat ng maayos, no, ang ating kahilingan na naglalaman ng mga sumusunod. Una, personal na impormasyon tulad ng buong pangalan, no, full name natin, posisyon, no, naging posisyon sa trabaho at personal na contact details, no. At next dito ay ang layunin ng COE, no, or yung certificate of employment, kung saan natin ito gagamitin. At pangatlo, no, ang petsa kung kailan kailangan ang COE, no. At pangalawa dito ay ipasa ang sulat, no, sa HR department, no. May kopya ka ng resibo, oras ng pagpasa. So, dapat may copy tayo ng request natin para yun yung panghahawakan natin na tayo ay nag-request sa HR natin, no. Paghintay ng paghahanda ng COE. So pagkatapos magpasa ng sulat, no, hintayin ang HR department na maghanda ng COE. So maaring may mga ilang araw, no, ilang linggo itong umabot, depende sa patakaran ng kumpanya. Pero sa labor, no, ito ay tumatagal lamang ng 3 araw, 3 working days. Pag-claim ng certificate ng employment, so kapag handa ka na, no, handa na ang COE, no, or certificate of employment natin, ay maaari nang kunin ito mula sa HR department, no. So siguraduhin na kapag kumuha tayo ng COE, no, i-check natin or i-triple check natin kung tama ba yung mga impormasyon na nakasulat dito. So sumunod ay ang pagpirma ng COE, no. Ang COE ay karaniwang pinipirmahan ng mga HR manager, no, o mga officers ng kumpanya sa HR department. So maaari ring pirmahan ng supervisor or ng manager ng empleyado, depende sa patakaran ng kumpanya. So sa pagbibigay ng kopya ng empleyado, no, pagkatapos pirmahan, no, yung ating original na kopya ng COE, maaari ring hingin ng empleyado ang karagdagang kopya para sa kanyang personal na pangangailangan. Okay? So sa pangkalahatan, no, ang proseso ng pagkuha ng certificate of employment ay isang disiplinadong hakbang, no, na nag-aangat ng layunin at layunin ng isang empleyado, no. Ang COE ay hindi lamang isang dokumento, kundi isang testimonya ng kanyang mga nagawang tagumpay at kontribusyon sa kanyang dating kumpanyang pinagtatrabahuhan. Okay? At bago po tayo magtapos, no, huwag po nating kakalimutan, no, na sa bawat plano, no, bawat desisyon, bawat solusyon na ating gagawin ay huwag tayong makakalimot, no, na humingi ng guidance at magdasal sa Panginoon, no, magpasalamat sa mga blessings na ating natatanggap, at huwag rin nating kalimutan na tumulong at magbigay ng serbisyo sa kapwa natin Pilipino kagaya nito. So kung ako po ay nakatulong sa inyo, no, muli ako po ay humihingi ng inyong 5 segundo, no, upang i-like, i-share at i-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka mahuli sa ating videos na ilalabas, no. So wag din natin kalimutan na magkomento, no, kung kayo po ay may mga katanungan, no, clarifications or request na gusto nating i-content or gusto nyong ating pag-usapan sa mga susunod na videos, no. So muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat, no. Mag-ingat po tayong lahat at mabuhay po tayo.